gawain ng Diyos, ang church na ito'y may kapangyarihan. May authority. Kailangan para makapag-build ka ng church, it needs sacrifice, patience, humbleness, and power. At ang kaaway, hindi yan tumitigil na hadlangan tayo, hindi yan tumitigil, masirain tayo. Kaya ang Word of God ay hindi rin din tumitigil. Araw-araw din ang Word of God, ini-empower tayo. Hindi sirkungstansya kailangan baguhin. Puso ang kailangan mabago. Kapagkakatubayan mo ba ang sirkungstansya, kapatid? Kung palagi ka nag-aalinlangan sa Word of God, kaya kung hindi ka mag-expand sa Word of God, you will fall forever. Ang sabi diyan, for the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Amen. Ang kaharian ng Diyos ay hindi ito patungkol sa salita, kundi sa kapangyarihan. Ang gawain ng Diyos, ang church na ito ay may kapangyarihan. Amen. May authority. Yan ang sabi ng Matthew chapter 16, na anuman ang iyong ipahintulot dito sa lupa, sa church na yung sinasabi, anuman ang ipahintulot mo dito sa lupa, ay ipahintulot sa langit. At anuman ang gagapusin mo, pagbabawalan mo dito sa church, ay pagbabawalan din sa langit. That's the power of church. Amen. Okay? Kaya pag hindi mo yung tinakaran, ako kapatid, marami na tayong karanasan, matindi. Hindi lang doon sa karamdaman. Yung iba namatay pa. Okay? Lalo na doon sa mga umuusik ng simbahan. Okay? Kaya, ang topic ko ngayon ay outsource, empowered. Kaya, ang pagbibuild ng church ay hindi madaling bagay. Sinabi ko nga kay Melanie kanina na ang gawain na ito ay nag-umpisa sa isang tahanan. So, ang tahanan na aming hina-house church, doon nag-umpisa ang gawain para kami makapag-minister. At sa loob ng 12 taon, sa November, 12 years na ang church na ito. Okay? At ito ngayon yung ministry na pinagkatiwala ng Panginoon sa akin. At isa ng himbunga dyan ay si Sister Mean at saka si Manuel. Napayat pa rin. Ngayon mataba pa kay Jollibee. Hey, bata pa siya nun. Yung si Super, akay Sister Mean. Akay yung anak ni Sister Mean. Kaya sabi ni Sister Mean, unang kita ko Sister Mean, pasan niya tayo, pasan niya mundo. Iyak ng iyak, hindi mo alam ano. Maraming days nagwawala sa simbahan. Prayer kami, nag-leadership kami, nagugulong-gulong. Ang taas gumulong, susuka. Matungyari dito. Sulang mata. Liro lang. Hindi, ay mo talaga ka. Naku ba? Hindi mo ka lang pwede sabihin sa iyo. Tapos, hindi unang Sunday na. Itong araw ko, gumawa ng lamesa. Walang paa. Sinagdalan niya. Kami, ay! Tumbag siya. Ito yung bago na tumba. Sabi ko, bago, pag hindi na yung bumalik ha. Hindi yung disciple yan. Gumawa na lang sa walang pa.
Hindi pa tapos yung sinandal ko lang. Yun ang naging bunga. Maraming naging bunga. Tayo naging bunga ng ministry na yun. Dahil ito ay may empowerment ng Diyos. Hindi yung madaling i-build. Hallelujah. Hindi yung madaling trabaho. Kaya kailangan para makapag-build ka ng church, it needs sacrifice, patience, humbleness, and power. Kapangyarihan. Yan ang dahilan kung bakit naniniwala ako na bawat isa sa atin, empower tayo ng Lord. May power tayo, mga lalaki at mga babae. Kaya sinabi natin, empower to give power to someone. To give official authority or legal power to someone. We have the power. Okay? Nagaling sa Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit tayo nandito sa church. At ang gusto ng Diyos, i-empower niya ang buhay natin para gawin ang kanyang kalooban, hindi ang kalooban ng sinumang tao. Okay? Kaya, we here in the church to empower our life. Kaya nandito tayo sa church, sa simbahan, sa gawain ng Panginoon, sa church, sa assembly ng mga mananampalataya, para i-empower tayo ng Holy Spirit. Para kung anuman ang ating mga sitwasyon, kalagayan sa buhay, amen. Alam mo talaga kasi, alam mo, nai-influensyahan tayo ng takbo ng mundo eh. Ano yung sabi? Nakakalungkot, patawarin niyo ako ha. Sorry. Sabi ng isang magulang. Kanya, sabi mo sa katabi mo, sorry. Pero ito yung katotohanan eh. Ito yung pagdaraya, deceiving ng tao. Ano sabi ng magulang? Yung kanyang anak na babae na girlfriend. Babae anak niya, tapos girlfriend. Sabi ng nanay, okay na yan, kaysa mabuntis ka. Sabi, yung lalaki, okay na yan, para hindi ka makabuntis. Kaya tinatanggap ngayon sa loob, kasi sa ganun, makiisip. Kaya, kung walang church na mag-i-stand, walang church na magtutuwid ng gano'ng kaisipan, ano mangyayari? Tama ba? Walang church na mag-i-stand. Seek first the kingdom of God, and hindi lang yung kingdom of God, His righteousness. Hanapin mo, sisik mo ang katuwiran ng Diyos. Oo. Kaya pala, nangyayari sa ganun dahil, ayun, nagpito sa akin, si Ella Pagala. Dahil yung kanyang kababata, pinayagan siya ng kanyang magulang. Dahil sa ganung isipan. Hindi po yun kalooban ng Diyos. Tama? Hindi yung kalooban. Kaya, nandito tayo para i-empower tayo. Kasi, nai-influensyahan tayo. Sabi ko nga, 1 hanggang 10 beses. Matibay ka pa eh. Pero pang-11, pero yung pang-15, yung dali-bitay, yung pasusuko. At ang kaaway, hindi yan tumitigil na hadlangan tayo. Hindi yan tumitigil na sirahin tayo. Kaya nga ang Word of God, hindi rin din tumitigil. Araw-araw din ang Word of God, ini-empower tayo para ilang beses naman, ilang daan, ilang libong ulit ka bang guluhin, sirahin. Okay? Guluhin ang kaaway, yung isipan mo, yung puso mo, yung moral mo, kapatid. Nandiyan ang Word of God para pagtibayin yung ating puso, ating isipan na mag-standing by tayo sa kalooban. Yan ang dahilan bakit nas. Okay? Kaya pag napakinggan mo ko sa unang pangangaral ko sa'yo, saktan ka talaga. Pero ituloy-tuloy mo isang araw, i-enjoy mo ang salita ng Diyos. Amen. Kaya nandito tayo sa church, dala tayo ng Panginoon dito to empower our life.
Kaya, tingnan mo, ang makapangyarihang ginagawa ng Diyos sa ating church, sa ating ministry. Pioneering tayo dito sa ating ministry. Ngayon, sa church planting ministry natin, kasi ang ating fellowship ay church planting fellowship. Hindi tayo yung nagsisimba lang, kundi ang Victory Church ay ilang libong simbahan sa Luzon, Visayas at Mindanao. At yung ating founder na si Bishop Sammy Morris, kung may picture na kakita, ay nakaraang Mayo ba yan? Mayo, no? Ay kapilit niya na ang Panginoon sa edad na 73 years old. Okay, yung ating founder ng ating fellowship na si Bishop Sammy Morris ay kapilit niya ng Panginoon. Pero, dahil siya ay legend, pari, sa pagdating sa church planting, siya ay humuhubog ng mga pastor na kagaya. Kaya ako nahubog ako. Pang third generation ako na pastor, ni Pastor Sammy Morris. Okay, pang fourth, nasasama kay Pastor Larry Nelo. Okay, at pang fifth, yung aking mga nahubog na mga pastor dito. Kasi ganoon ang ating church. Okay, ganoon ang ating simbahan. Hinuhubog tayo kasi ang church ng binil ni Jesus ay sabi niya sa Matthew 28, "Go ye into all the world, preach the gospel, baptizing them, and disciple them. Teach them to obey." Sabihin, mag-disciple, turuan nyo sila na maging tagapagturo, maging tagapaglingkod. Yun ang tinawag ng Diyos. Yun talaga ang kinikilala ng Bible na mga anak ng Diyos. Yung kanyang mga disciple. Okay? Yung kanyang mga disciple. Kaya yan ang ating founder. Salamat kay Pastor Bishop Sammy Morris. Okay? Kaya ang ating church ay church planting church. Kaya sa atin, meron na tayo 4 na na-launch out na plant. Na pioneering pa lang sila. Pero sa lahat naman nag-uumpisa kagaya. Nag-uumpisa rin kami sa pioneering. Kaya 4 na yung ating nahubog na plant na church na nagpa-pioneer. Okay? Isa sa Bagong Sila, sa Puson, sa Malaria, nagpa-pioneer sila. At sa Bacoor, Cavite, nagpa-pioneer din sila. At sa mga house churches naman natin, meron tayong 80 house churches sa iba't ibang lugar. Okay? Kasama natin dyan yung ating mga daughter churches. Meron tayong 80 na mga house churches. Okay? Pero meron na rin na mga established na mga house church tayo. Okay? Na dati ang tawag dyan, cell group, Bible study, tinawag natin yan na house church. At meron tayong 40 plus na mga house church pastor. Okay? At yung iba kasama doon sa mga house church, kaya binilang ko na din dahil isang araw, magiging mga house church din sila, pastor. Kaya meron tayong mga 40 plus, okay, dito sa simbahan na mga house church pastor. Meron din tayo sa online house church. Okay, tago-online house church din tayo. Ayan. Pakita mo muna yung house church natin. Ito yung ating mga house church. Isa lang. Doon muna sa una. Ayan. Automatic. Ayan. Santa Monica, Miramonte, sa Talas, sa Coa, sa Luzon, sa Fairview. Okay, madadagdagan pa yan. Biyaya ng Diyos. Kaya medyo outsource na. Okay. Ayan, sa Bulacan, okay, sa Cavite, sa Bagong Silang, ayan yung ating mga house church. Isa lang. Down. Next. Ayan, ating mga house church. Wala pa yung iba. Saan ba? Next. Wala na? Ayan. Hindi kasi may lagay lahat eh. Sa dami, hindi may lagay lahat. So, yan yung ating mga house churches. Ito sa Malaria ito. Okay. Meron mo ba? Ito naman yung ating mga online.
house churches. Mahigit yan sila 10 na mga online house church. Okay, sana yung online. Ayan, hindi lang naisama lahat doon sa picture. Okay, ay Sister Lina, Sister Lina. Para di maputulan ng wifi pag online house church. Kaya lang yun eh. Sunod, ating international outreach. At hindi na outreach tatawagin mo dyan. Outsource, international. Yan, outsource ministry. Okay? Meron tayong 24 people in 14 countries na meron 24 people. Hindi pa ganun ka talaga siyang ka-bill. Pero nagpa-pioneer nga. Okay? Yan. Saan yan? Yan, yung binanggit ni Brother Ruel. Diba? Pinapapalakpak na kayo kada isang country. Ayan. Ayan yung ating mga lugar. Naniniwala ko na isang araw, ang Panginoon ay magbabangon ng mga maggagawa sa mga bansa na ito. Umpisa lang yan sa isa. Kasi ang salita ng Diyos, once na inihasik, hindi yan babalik na. Palaging meron. Amen? At ating campus ministry. Meron tayong campus ministry. Okay? At ang ating campus ministry, meron tayong 24 school. Okay? At meron tayong mga potential na 36 campus innovator. Kaya lang yung iba, hindi pa talaga nakapag-start. Pero sila ay sumasama sa campus. Ano naman yung parang mahubo. Okay? At saan yung ating mga picture sa ating mga campus ministry? Ito yung ating mga campus ministry. Innovation Youth Campus Ministry. Ayan, pangunguna ni Princess. Ang laki ng picture na ito. Laki, no? Oh. Sunod, si Kesha at saka si Ella. Oh. Sunod. Oh. Si Nanoy. Oh, sinto? Kim Chu. Ay, Kim Kim. Next, Shay. Kamir. Okay. Shaira. Uy. Next. Ikaw nila yun. O, sino to? Simon Simeon. Attention pa yan. Hindi pa eh. O, sino to? Nakasilaw ah. Ayan. Itong dalawa. Active. Active yung dalawang yan. Ang gagwapo, ang gaganda. Wala ka lang gwapo. Ang gaganda ng mga... ang gagwapo, ang gaganda ng ating mga campus innovator. Diba? Next. Meron ba? Meron ba? Hindi naging diba? Oo. Meron tayong campus ministry sa mga school. Elementary, high school, college. Wala pa, hindi pa na-update eh. Hindi na-update na. May mga bago tayo ngayon. Ngayon, innovative online ministry. Saan naman? Social media. Cellphone. Gadgets. Meron tayong dalawang grupo sa social media. Ang youth, tinatawag na Innovation Youth Generation, at the Radicals Young Adult Ministry. Ang IYG Hub, from 13 years old to 30 years old. Wala pa tayong 12 years old bababa. Naglano pa lang natin yan. Yung ating Radicals Young Adult, okay, from 31 years old to 200 years old. Ating Radicals. Pag ikaw ay 200 years old na, pasok ka pa sa Radicals. Okay? Pero sabi nga nila, Radicals nga kami, pero mukha naman kaming YG Hub. Kung ipagtatabi, mukha pang Radicals yung mga YG Hub. Kasi yung mga kabataan, hindi na makapagsuklay. Pero itong mga Radicals, suklay ng suklay. Make-up ng make-up. Pakulay ng lumo. Itong mga bata, ang lulosyo. Wala man lang bimpo ba, kamunas ng pawis. Tingnan mo yung mga Radicals. Wow! Kaya, meron tayong
sa young people, meron tayong 30 plus. Merong kapilya na bilang. Meron tayong, sa radicals, meron tayong 15 groups. At meron tayong mga online service. Yung ating RDD, na Radical Daily Devotion, tuwing alas 7 ng umaga. Kaya kung kayo ay nanonood ng balita, yung mabuting balita na yung panonood. Magpalit ka lang. Dahil pinangangaral dyan ay mabuting balita. Kaya, ano man ang sitwasyon mo, saan ka man, ano man kalagayan mo, saan ka magsulok ng mundo, maaabot na niya. Meron tayong Kingdom Investor, innovative online adult service. At sa mga kabataan naman, meron tayong Coffee and Devotion. At may mga gawain pa tayo. Pagdating naman, ngayon, yung ating ministry sa online, YGHub at saka Radicals. Meron din tayong mga social media account. Dito tayo nagda-live. Bakit tayo nagda-live? Para maabot natin yung ating mga kapatiran. Kagaya halimbawa ni Ryan. Sa online lang si Ryan na nakakain. Wala siya ngayon, nagpaalam siya dahil 3 araw siyang libre. Dahil sa conference. May mga bago-bago handang pag-libre. Matalang yung iba, matatagal ng pananampalataya, hindi man lang marunong pag-libre. Kaya, yung ating Facebook account, ano yung ating Facebook account? Ating page. Ngayon sa page natin, kailangan natin madagdagan yung ating mga nagda-like, nagpa-follow pa. Ay, andyan ba? Kaya kung hindi ka pa nakafollow, mag-follow ka. Kasi kailangan natin ma-monetize. Kailangan natin ng 10,000 na followers. Ino-workout natin yan. Iba, ayaw tumulong. Ayaw mo tumulong, bahala. Pero naniniwala ako tutulungan kami ng Panginoon. Kaya, doon sa mga ayaw tumulong, si Lord ang bahala sa iyo. Hindi ka na kaya ng pastor. Si Lord ang sa iyo. At ang ating YouTube account, nag-umpisa pa lang yung ating YouTube account. So, dito sa YouTube account natin, mapapanood mo yung mga mensahe. Ang kagandahan sa YouTube, inedit na yan. Yung mga paalala, ine-edit na yan, inaalis na yan. Kaya pag pinanood mo siya sa YouTube, yung preaching niya lang talaga. Kaya, ibig sabihin, kung ikaw man o ano man ang kalagayan mo, mayroon kang gustong balikan na mensahe, ay punta ka lang sa ating YouTube account. At mapapanood mo na doon yung ating mga mensahe. At hindi lang ako dyan, na nangangaral, kasama na din dyan yung ating mga leaders na nangangaral ng Sunday evening. Maganda na rin yung kanilang mga pangangaral. Pinanood ko, wow, ayos. Sampulan mo nga, buksan mo nga yung YouTube account natin. Pakita mo yung mga mukha nila. Ganda rin pa. Kahit ako, binabalikan ko. Kasi sa una, pag gano'n, hindi mo lahat maintindihan Pero pag pinanood mo, pinalikan mo, doon mo matandaan. Ang ganda ng mensahe ng Panginoon. Ginamit din ang buhay nila. Kaya, i-follow natin, i-subscribe natin para purpose natin dyan na ipangalan ang salita ng Diyos. Yan. Yung ating mga jamming, ang mga awitin natin kada Friday, nandyan din. Ayan. Si Sister Angie, the highest calling. Si Sister Rowena, hearts and mind. Mahilig mangaral sa puso kasi ito. Si Joe, high, kasi mababa siya. Si JC, heavenly purpose. Parehas sila ni Angie. Si Pastor Ian. Sa susunod na week, yung Pastor Lori naman kagabi. I-upload natin, humingi tayo ng permiso. Handa ng pangangaral kagabi. Hindi kayang bilhin. So yan yung ating YouTube account. Yan, babalikan mo. Salamat. Pangwalo, na department natin, Sports Outreach Ministry. Ang ating Innovation Basketball. Meron din tayong page yan. Na kung saan,
Okay? Nagpapaliga tayo, hindi para magpapawis, kundi para makaakay ng kaluwa. At isang bunga niyan si Bumban. Di ba? Bunga yan ng basketball. Kaya pag wala siya sa ministry ng basketball siya, Pastor, may sakit ako ganda basketball. Tinatanggap ko kasi doon siya naakay eh. Kaya sabi ko, mababago dito. Pero naakay siya sa basketball. Si Pastor Sammy naakay sa basketball. Si Pastor Lord kaya, ibig sabihin, kaya ko yung binanggit sa inyo, para ipaalam ko sa inyo, yan ang ginagawa natin ministry dito sa simbahan. Hello? So, ano pang hahanapin mo? Anong sabihin mo sa katabi mo? Ano pang hahanapin mo? Tamad ba yung simbahan natin? Tamad ba kami na pastor? Sagot? Tamad ba kami na pastor? Yung simbahan natin, wala bang ginagawa? Lahat na ginagawa natin, kahit isa man lang sa bawat department na ito, may makakay tayong kaluluwa. Bukod dyan, nag-i-evangelism tayo. Kada may mga houses tayo, nag-i-evangelism tayo. Kami, mag-asawa, araw-araw kami. Umarayo kami. Yeah. Pag may mga meetings pa, dahil paglilip ko dyan sa Panginoon, so ano bang hanapin mo? Dahil yan ay Great Commission. Yan ay biyaya ng Diyos sa atin. Kaya natin yan nagagawa dahil ini-empower tayo ng Diyos. Mahirap yan gawin. Kaya maraming mga kapwa kong magagawa, mahirap gawin yung ginagawa nyo. Maraming ang gusto din nilang gawin na, pero ang mahirap, hindi namin maintindihan yung inyong ginagawa. At ngayon, mula sa taon na ito, nagtatarget tayo ng 200 house church. Tinatarget ko ngayon na makapag-establish ng 200 house church. At 100 house church pastor. At 30 na campus school. At 30 na campus innovator. At madagdagan, umabot pa ng marami pang mga countries ang maabot natin. Umabot yan na 50 to 60 na mga countries. Biyaya ng Diyos. Okay? At yung ating mga account, tatrabahuin din natin yan sa ating mga YouTube account, Facebook account. Makaabot tayo ng 100K. Bakit? Yung ating sports, ma-establish din natin yan. Bakit? Kasi kailangan natin yan gawin sa church. Amen. Dahil ang mga huling mga araw, kung saan ang mga tao, ayaw na nilang gumawa sa loob ng simbahan. Mga kabataan, ang hirap nilang akayin sa loob ng simbahan. So anong gagawin natin ng mga mananampalataya? Kung hindi tayo kikilos, pati anak ko, maki-influensyahan sa labas. Diba? May-influensyahan na. Kaya kung wala tayong gagawin, wala kaming gagawin, magkakaproblema. At simbahan. Hindi lang ating simbahan. Kaya ayaw natin yung mangyari, ayaw ko yung mangyari. Hindi madali. But the kingdom of God is not a matter of talk, but power. Magagawa natin yan dahil sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan gawin ng mga ministeryo na yan. Kaya mag-iisa ka. Sabihin sa katabi mo, mag-iisa ka. Kalooban na ng Diyos. Kaya kung ginagawa mo yan, nakikiisa ka sa mga programa ng barangay, sa mga programa ng government, sa mga programa ng inyong community, pati hindi ka makaisa sa church. Gawain ng church mo. Diba? Sa ating mga lugar, sa mga subdivision, may mga samahan. Nandiyan ka palagi sa mga meeting. Pero pagdating sa gawain ng Diyos, wala ka. So ano ba yung hahanapin mo? Ano ba yung pwedeng iharap sa'yo para mahipo ang puso mo
na gumawa sa gawain ng Diyos. Makiisa sa ginagawa ng Lord sa kanyang church. Ano ba bang nahanapin mo? Ano ba bang gusto mong proof? Pag wala kang ginagawa, may masasabi. Pag may ginagawa ka, may masasabi. Kaya sabi ng pastor ko, gumawa ka na lang. Kaya God's way is not a matter of talk. It's an empowered life. The efficacy of our life as a disciple leaders, pastor, have more power to impact our generation today. Kaya ang buhay natin gagamitin ng Diyos para mag-impact ng buhay. Magligtas ng mga kaluluwa. Magawa natin ang kalooban ng Diyos. Kaya God empowered life to have the ability to act and produce an effective influence over others. Binigyan tayo ni Lord ng empowered life. Kaya i-encourage ko bawat isa nandito sa simbahan. Sinabi ko nga kanina, kung ayaw mo makipag-isa, ayaw mo makipagtulungan. Hilig sa mensahe. Mas mahirap yun na. Nandyan ka. Nandito ka, nakikinig ka sa akin, pero hindi ka naman gumagawa. Yan ang naging problema nila ni Nehemiah, nila Ezra. Yung time na yan, di ba, si Nehemiah, binild niya yung wall ng Jerusalem dahil galing ito sa pagkawasan. At si Ezra naman, binild niya naman yung templo. Bakit? Dahil ang mga Israelita, yung panahon nila, panahon ni Ezra, ni Nehemiah, nagkaroon ng exile. Hinayaan ng Diyos ng Israel mag-scattered. Nasakop sila ng Babylonia, na halos lahat. Di ba? In-explain ni Pastor Edward Pahimulin na yung Benjamin at Judah, ito yung tribes. Kasi 12 tribes ang Israel eh. Ito yung tribes na nabihag. Ito yung tribes ng Diyos. Ito nang galing si Jesus. At yung 10 kasi nag-repente kasi yan eh. Okay? Nag-repente sila sa Yahweh. Kaya yung 10 nagtulong-tulungan. At pinagtulungan nila si Benjamin. At ang kumampinan kay Benjamin ay si Judah. 12 yan na magkakapatid. 12 na magkakapatid. Ngayon, yung 10, inaway nila yung bunso. Gusto nilang burahin yung lipi ni Benjamin. Ubusin nila. Hindi pumayag si Judah. Sa 11, ang hindi pumayag si Judah. Sabi niyo, bakit kapatid natin yan? Bakit papatayin natin? Sabi niya, ba't papatayin natin ang kapatid natin? So nagkasundo yung 10. Ngayon, kung hindi ka kakampi sa amin, Judah, kasama ka sa aming papatayin. Kaya nag-away-away po yan, yung 10 nagkampi laban sa dalawa. Itong Judah at Benjamin, pinagtulungan pero hindi nila naubos dahil sinamahan sila ng Diyos. Ang nangyari dahil sa pagulungan ng ganun, itong dalawang magkapatid, nasakop sila sa Babylon. Naging alipin sila sa loob ng 70 years. At itong mga remnant, mga natirang mga Hudyo sa Israel, dahil nasakop na sila, yung mga natira sa Israel, nag-asawa sila na hindi nila kalahi. Nag-asawa sila ng mga hindi nila kalahi. At ang tinawag nila doon, Samaria. Half Jewish, at saka half na Gentiles. Ngayon, nung ang mga Israelita, after ng 70 years, pangako ng Diyos, after ng 70 years, makakalaya kayo, makabalik kayo sa bansa. Si Ezra ang ginamit. Si Nehemiah, si Jeroboam ang ginamit. Si Rubabel ang ginamit ng Diyos para itayo ang templo at ang wall. Binalik sila ngayon sa Israel. Pagbalik nila, itong mga naiwan na hindi naging alipin, itong mga naiwan na Israelita, naka-establish na sila ng mga tahanan, ng hanap buhay, ay ayaw ng pumayag na pabalikin itong mga anak ng Diyos. Kaya magulo. Pero, yun nga, sabi ni Nehemiah, di ba? I'm doing a great work and cannot come down. Binil nilang wall, binil nilang temple.
Kaya lang natigil sa loob ng 15 years because of the Samaritans. Nagpail sila sa Haring Xerxes, Artaxerxes, na kailangan ipatigil, pero hindi sila pinakinggan. Sa pangalawang kapila nila, pinakinggan sila ni Artaxerxes. Natigil ang paggawa ng templo at nabuhay. At hanggang ngayon, hindi yan na-build. At itatayo ang third temple, at dyan lulunod si Jesus Christ. Hindi yun natapos. At sabi, kagabi, inuumpisahan na yung pundasyon ng templo sa Israel, Jerusalem. Dahil dyan, lulunod ang Panginoong Jesus. At ang lahat ng kanyang mga anak mananampalataya ang gagamitin ng Diyos para pamahalaan niya. Biblical yan. So balik tayo. Alam nangyari, di ba? Yung mga Samaritans, yung mga half-breeds, sila ang humadlang na gawin ang kalooban ng Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag tayong maging half-breeds sa gawain ng Diyos. Dahil sa araw, makatulan niya ng Panginoon. Kundi ang buhay natin, maglingkod tayo ng totoo, ng seryoso sa Panginoon. Igandog natin, makipagkain sa tayo sa pagbibuild ng gawain ng Diyos. Nagawin ang kalooban ng Panginoon. Kaya, ini-empower tayo ng Diyos para gawin ang kanyang kalooban. Kaya number one, na kapag tayo na-empower ng buhay ng Diyos, empower ng Diyos ang buhay natin, nais kong mangusap sa number one, strong conviction. Meron kang conviction. Para gawin, pag sinabi mong conviction, usually defined as a faith or strong belief. But it is not really much more than that. Sabi ni Hendricks, a belief is something you will argue about. A conviction is something you will die for. Yung conviction, ito yung isang bagay na handa kang mamatay para sa conviction. Like Nehemiah, like Ezra, hinihandog nila ang buhay nila para maitayo ang templo. Hinihandog nila ang buhay nila para may tatagang wall. Ang wall lang ang naibuild. Pero hindi ang temple. Ang temple. Dahil sa mga hadlang. Pero nagawa nila yun because of conviction. Kaya mga mananampalataya, dapat may conviction ka. Kapag alam mo kalooban niya ng Diyos, mananaig sa'yo yung conviction. Dahil ang conviction, once na binigyan ka ng Diyos dito, pag ini-empower tayo ng salita ng Diyos, pag ini-empower tayo ng Panginoon, ng mga lingkod ng Diyos, hallelujah, nabibigyan tayo, nalalagyan tayo, nakaroon tayo ng conviction. Strong conviction is one of the reasons of our obedience, faithfulness, loyalty to God. Ito yung isang bagay na kahit buhay mo, iaandog mo. Pero kung wala kang conviction, hindi ka mag-aandog ng buhay sa Diyos. Kaya ka sumusunod, kaya ka matapat sa Panginoon, committed sa Diyos, because of your conviction. Dahil kung meron kang conviction, hindi talagang pagsunod mo. Ano man ang mangyari? Ano man ang sitwasyon mo? Ano man ang kalagayan mo? Gagawa ka ng kaparaanan. Sabi nga, di ba? Yung mga pilay, mga paralyzed, kinakanggayan papunta sa templo para sumamba sa Panginoon. Huwag mong gawin hadlang yan. Dahil malusog kung may karamdaman, hadlang pa din. Pag malakas, hindi makadalaw. Pag hindi malakas, hindi pa rin makadalaw. Wala kang paglagyan. Pero pag may conviction ka, kapatid, hallelujah, biblical, gagawin mo ang lahat. Dahil napaka-posible na lahat. Amen? Posible na lahat. Ayaw mo lang gawin. Pero napaka-importante sa bawat isa sa atin na meron tayong malinaw na unawa about conviction. What the conviction help us?
what the conviction can able to do. What is the power of conviction? God empowered life because of His conviction to believe in the Word of God. Conviction is something you will die for. Kapag meron kang strong belief sa Word of God, ang daming tayang buhay mo dyan. Hindi kami namin kayang gawin ito kung wala kami conviction sa salita ng Diyos. Okay? Sabi niyan, a person without a conviction is at the mercy of circumstances. Sa palagian na lang na circumstances sa buhay mo, lagi na lang may kahirapan. Okay? Kung anong dumating sa'yo, bukod na lang ang gagawin mo. Yeah. Hindi sirkumstansya ang kailangan baguhin. Puso ang kailangan mabago. Dahil kahit anumang sirkumstansya ka, kaya mapagtagumpayan ng isang may conviction na puso sa salita ng Diyos. Yan ang totoo. Mapagtatagumpayan mo ba ang sirkumstansya, kapatid? Kung palagi kayo nag-aalinlangan sa Word of God? O magtatagumpayan mo ba ang pagsubok, ang kahirapan sa buhay mo? Kung konting pagkakailangan, wala ka sa Panginoon? Wala ka sa gawain? Hindi mo yung magtatagumpayan. Tandaan natin, may chaplo na parang ngayon na naghahanap ng target niya. Pagsirain ka, panghinain ka sa iyong pananampalataya. Kaya, kung wala kang determine, if you don't determine what is important and how you live, other people will determine it for you. Kaya kung wala kang conviction, wala kang direction sa iyong buhay, ibang tao magpamanin pa sa iyo. Kung hindi ang Word of God ang maghuhubog sa iyo, ibang tao maghuhubog sa iyo. Yeah. Sabi ko doon sa kapatid ni Roy, sa kapatid kay Joy, ikaw tama, na yung mga anak mo, palakihin mo sa Word of God. Ang Word of God ang mabuhubog dyan. Kasi pag hindi Word of God ang mabuhubog dyan, yung mga kapitbahay mo, community mo hubog sa mga anak mo. Yung ugali niyan, pananalita niyan, paglaki niyan, makikita mo, walang pagkakaiba sa paligid. Parehas. Kaya nagpapasalamat siya na meron ng gawain doon sa bahay niya. Nakakarating yan, mga kabataan, mga bata, at ikaw rin ang magulang. Okay? Meron kang conviction ng Word of God. Hallelujah. Kaya people without conviction is often mindlessly follow the God. Pag wala kang conviction, kung saan lang, kung ano lang ang trend, ano lang takbo ng mundo, kung ano lang tumatay, doon ka. Pag walang tumatay, o di wala. Pag meron, o di meron. Walang mangyayari sa lalo na tayo mga magulang. Tandaan mo, yung generation natin, generation sa generation, hindi yan magiging magaling sa kanila. Tandaan natin yan. Kaya meron tayong dapat na gawin. So the church must teach a biblical convictions in order to counter the secular values to which believers are constantly exposed. Sabi diyan, as the old cliche goes, if you don't stand for something, you will fall for it. Pag wala yan, hindi yan maglingkod sa Panginoon, kapatid, kawawa. Wala. Kami nga, anak na kami ng pastor. Ako, anak ako ng pastor. Okay? Ay, ano bang pag-monitor sa iyo ng magulang mo, pagpapag-pray sa iyo ng magulang mo, talagang ikaw mismo personal, haharap ka talaga sa mundo. Ay, anong gawin pa? Pagtaling ng magulang, hindi naman nagagawin yun sa iyo eh. Haharap ka talaga eh. So, matindi ang impluensya. Nung barkada, matindi. Kahit ano talaga, sa tagal ko na hindi talaga ako na nagbibisyo, nagsisigarilyo, nag-iinom, ano man, wala. Barkada lang ako, hanggang dyan lang ako. Trouble. May gulo, kasama pero sa bisyo hindi. Pero
Kahit anong tibay ng taste mo, sa araw po ka kasama nila. Okay? Kakaw ka na rin ng baso. Pero marinig mo yung sigaw ng nanay. Holy Spirit. Sabi niya, Timothy! Kita ko eh. Binitawan ko yung baso. Sabi ko, uwi na ako. Kaya nang nabuhat ako sa loob ko. Pag-uwi ko yun, malala yung ating gabi na yung mother ko nandun sa pintuan. Sabi niya, saan ka galing? Eh, paano kung walang word of God? Di ba mo? Pag malalaki na yan, hindi mo na yan kayang kontrolin. Kung gusto nilang pumunta doon, hindi ka na magagawa. Sana pag may mga pera na yung sarili, wala ka na kayang din. Pero kapag napundasyon na niya ng word of God, kagaya namin magkakapatid, may mga pamilya na kami, may mga ministry na kami. Pero may authority and power hindi nawawala sa bibig ng aming pamilya. Sa kami. Hindi pa rin kami humahakbang na walang payo o permiso ng aming pamilya. Bakit? Sinapundasyonan ka ng salita ng Diyos. May conviction ka. O kagaya halimbawa ng mga nakaraan, napunta ng Pangasinan yung tatlo kong nakapatid, kasama yung kanilang mga ayaw ng mother ko. Ako hindi ako pumunta. Ayaw ng mother ko. Ay, nagtuloy pa din sila. Pag-uwi, wala naman. Kaya lang, lumipas ng isang araw, nagtayo yung mga bata. Nakagastos ng 20K, ng gamot. Sabi mo ng kapatid ko na isang, Mama, sorry. Dahil hindi kami nakinig sa'yo. Kapag ang magulang mo, malalim sa word of God, pakinggan mo yan. Sundin mo yan. Pero kung magulang mo, walang devotion sa word of God, hindi pakinggan mo. Sasama pa yan sa'yo. Salamat, may conviction. Dahil hindi lang puro pang material ang ating natutunan ng pansin, kundi yung ating spiritual. Kaya kung hindi ka mag-i-stand sa Word of God, you will fall for anything. Okay? Conviction help us diligently in continuing to grow spiritually. Growth requires time and effort. Without conviction about growth, people become discouraged and give up. Kapag wala tayong conviction, madi-discourage ka. Give up ka sa pagpapatuloy mo sa Diyos. Pero dahil meron kang strong belief sa Word of God, kahit maraming nagdi-discourage, kahit maraming nagpipetisyon, kahit maraming nagreklamo, nagpapatuloy ka pa rin like Nehemiah, I'm doing a great work and cannot get down. Ano ba na nangyari? Magpapakubog ka ang buhay mo. Papasakot mo ang buhay mo sa kalooban ng Diyos. Pamilyang naglilingkod siya. Kaya, yan ang tutulong sa atin para hindi tayo mag-discourage at tumila. No one stays with a difficult task unless they are convicted there is a good reason for doing so. Sabi dyan, walang sino man ang makakapanatili sa mahirap na gawain maliban lang na mayroon ka. You are convicted. Ikaw ay convicted doon sa kalooban ng Diyos. Dahil kung hindi ka convicted sa kalooban ng Diyos, on the spot, ano-ano man, kaya mong iwan. Diba? Nehemiah, diba? He did not left his work. Hindi niya iniwan ang kanyang best. Kaya mahalaga ng mga mananampalataya, may conviction, may strong belief ka sa Word of God. May pagsunod ka sa Word of God. Ano man ang mangyari? Okay? So the people who have made the greatest impact on this world,
for good or evil, have not been necessarily the smartest, wealthiest, or best educated people. They have been the people with the strongest, deepest conviction. Sino yung mga tao naging matagumpay, greatest impact sa mundo? Hindi yung mga matatalino, hindi yung mga mayayaman, hindi yung mga educated na mga tao. Sino yung naging greatest, nagkaroon ng greatest impact sa mundo natin? Yung mayroong strongest and deepest conviction sa kanilang ginagawa. Matalino ka nga, pero wala ka namang strong belief. Matalino ka lang, pero wala kang paninindigan. Educated ka ng tao, pero wala kang commitment. Kaya wealthiest ka lang. Pero wala kang faithfulness sa Panginoon. Tama? Eh marami pang aral na aral, napakatalino, kasi sinasabi nila, wala daw Diyos. Kaya anong sabi ng Biblia? Makmang ang nagsasabing walang Diyos. Wala pa mga Diyos yan, kapatid. Eh dito lang saan? Sa natural theology. Saan yan? Paano mo masasabi, Pastor, na may Diyos? Paano mo masasabi na may tunay at totoong Diyos? Sa pamamagitan ng natural theology. Ang natural theology, ang ibig sabihin niya, kapatid, pag-aaral yan sa creation. Sa pamamagitan ng nilikha ng Diyos, yan ang nagpapatunay na mayroong Diyos. Hindi totoo galing tayo sa unggoy. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha pa yung unggoy. Wala nang sinabi yung unggoy dyan. Hindi yan totoo. Bakit? Binawi ni Charles Darwin eh. Yung kanyang pahayag na yan. Binawi niya yan, kaya lang. Wala na, naikalat na. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo na ang mundo galing sa isang pagsabog. Wala silang matibay na ebidensya dyan. Sa creation pa lang ng Diyos. Hallelujah. Yan ang pinakamatinding kapagkatibayan na mayroong Diyos. Amen. Yung earth, yung kanyang mga layo, distance sa mga planet, hindi pwedeng susobra ng konti o kukulang. Bakit? Magkakaproblema. Magkakaproblema. Alam mo, nagkaroon lang yan ng konting pagbabago sa panahon ni Joshua. Diba? Tumigil yung tirik ng araw. Tumigil. Nasa kasaysayan yan. Basahin. Hindi nila may paliwanag, pero nakita nila. At yun lang yung ginawa yan ng Diyos. Minsan lang pinakinggan ng Diyos na ang tao nagbumain sa kanya. Kasi hindi nila maubos yung kahoy. Kaya sabi ni Diyos, Lord, huwag mo muna padilim. Tubigil yung araw. Simple mo. Kaya ang mga taong may conviction. Churches without clear, strong conviction will never attract the level of commitment that Christ deserves. Kaya ang mga mananampalataya, kapag wala kang strong conviction, hindi ka lalago sa iyong pananampalataya. Hindi ka magkahandog ng buhay. Hindi ka magungulit ng iyong mga pamangkin, ng iyong mga kapatid, ng iyong mga magulang, na galit sila sa gawain ng Panginoon kung wala kang strong conviction. Ba't mo yan gagawin? Ginagawa mo lang yan kapag na-experience mo, na-encounter mo, tagapagligtas ng iyong buhay. Kagaya ng babaeng Samaritan. Tingnan mo, pagdating kay Jesus, yung mga Samaritan, di ba? Mga kaaway, pero pagdating kay Jesus, kinahabangan niya yung babaeng Samaritan. Nung na-encounter niya ang buhay, yung kanyang tagapagligtas, kapatid, anong ginawa ng babae? Nagkaroon siya ng conviction, umuwi sa kanyang lugar, at ipinahayag niya sa lahat ng kanyang mga kalugar na nasumpong na niyang Messiah. Ang babae na yun, walang kumakausap sa kanya. Walang pumapansin sa kanya. Dahil pangit ang paningin sa kanya ng mga tao. Dahil naka-anim na siyang asawa. Pero nung na-encounter niya ang Panginoon, sa kabila ng kanyang kalagayan na walang mga tao kumakausap sa kanya,
Dinalayuan siya, dinidiscriminate siya ng mga tao. Kung ganyan ang nararamdaman mo, na dinidiscriminate ang pagkatao mo, kung nilalayuan ka, kapatid, hallelujah, nais kong sabihin sa'yo, kapag nakatagpupo si Jesus, kapatid, ano bang kalagayan katayuan mo sa buhay, makakalimutan mo yan. At ang isasabihin mo, nasumpungan ko ang aking tagapagligtas. Nakaranas siya ng discrimination. Yung babae ng Samaritan. Kaya nga siya nag-iigip ng tanghaling tapat. Dahil, bakit ang tingin sa kanya ng mga tao? Kahit ikaw, matatakot mo. Pero nung na-encounter niya si Jesus, nawala yung ganun niya sa sarili niya. Hindi. Nawala sa isipan niya na yung mga tao pala galit sa kanya. Nawala sa isipan niya na yung mga tao nandidiri sa kanya. Na chinichismo siya ng mga tao na dinidiscriminate siya. Nawala yun sa isipan niya. At agad siyang pumunta sa kanyang lugar. Kinatok niya yung kanyang mga kapitbahay, mga kaibigan. Ay, nasumpungan ko ang tagapagligtas. Nasumpungan ko, hallelujah, ang Mesiyas. Nakaroon siya ng conviction. Nawala yung kanyang pagkaliit sa sarili. At alam mo, sabi doon, kapatid, ang kanilang buong bayan, mayroon pa dyan, bunga din, ng 5,000 pinakain ng Panginoong Diyos. Nakaranas sila ng kagalingan, nakaranas sila ng himala, nakaranas sila ng breakthrough, pinagpala ang buhay nila. Hallelujah! Dahil mayroong isang babae na nagkaroon ng conviction. Hindi yung mga may karamdaman na hindi kayang pagalingin. Gumaling. Pero kung wala kang conviction, kahit smart ka pa, kahit educated ka pa, kahit wealthy ka pa, kung wala kang conviction, hindi pa rin yan kalugod-lugod sa harapan. Hindi mo magagawa kalooban ng Panginoon. Kahit magkanda-kuba-kuba ka, kakatrabaho para sa pamilya mo, hindi pa rin yan magiging sapat. Ang tangilang makapagbibigay ng kasapatan ay ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga. Naintindihan natin? Kaya dapat mga mananampalataya, meron tayong strong conviction. Tinuturo ko na yan palagi. Maging committed ka sa gawain ng Panginoon. So we must burn with the conviction that the kingdom of God is the greatest cause in the world. Kaya dapat tayo mapukaw. Ay magkaroon tayo ng conviction, ng strong belief na anuman ang mangyari, Lord, susunod ang sunod. Pero pag ganyan ang ipinapakita ng ilan sa atin, yan ay nagpapakita na wala kang protection. Eh nakakalungkot, hindi ka na smartiest, hindi ka na wealthiest, hindi ka na rin best educated, wala ka pang conviction. Diba? Salamat sa Panginoon kung hindi man ako yung pinaka, hindi ako yung smartiest, hindi ako yung wealthiest, hindi ako yung best educated. Pero binigyan ako ng Diyos ng conviction. Napakapalad natin. Sa biyaya kapag ng Diyos, Lord! Na ang buhay ko bang nang binigyan mo ng conviction para magtagumpay sa iyong kalooban. Okay? Kaya, mapukaw tayo ng conviction. Jesus' life was dominated by His conviction that He was sent to do the Father's will. Kasi Jesus, di ba? Yung kanyang mission, sinubo ako ng Ama. Ang kanyang mission, may ipango sa krus ang buhay. Mahirapan. Pero dumating sa time, di ba? Ama, kumahali, alisin mo sa akin ang saro na ito. Sa tinding hirap. Pero, kung ano pa rin ang kalooban mo, yun ang mangyari. Kung minsan, gusto kang alisin ng hirap. Doon sa iyong conviction. Doon sa iyong panawagan. Doon sa iyong sa plano ng Diyos. Dahil sa hirap, sa pressure. Pero, ang maganda sa Panginoon, kung ano pa rin ang kalooban mo, Ama, siya mas kagaya ng Lucica family, kahapon nakatay yung father nila, tatay sila. Kasi si Greg ay asawa ng aking kapatid.
na babae. Patapat na manggagawa itong Lucy Capana. At namatay kahapon, last day na conference, yung tatay nila namatay. Pero alam mo, lahat ng magkakapatid, nasa conference. Ako ang naiiyak sa kanila. Tatay mo namatay. Nasa ospital. Pero lahat ng magkakapatid, nagmi-minister. Si Greg, hawak yung kanyang tata. Iyak siya. Yung sabi, iyak siya. Tama. Iyak siya. Pero makikita mo yung magkakapatid. Sila kawai. Iyak sila. At alam nila na ang kanilang Father kapilin na. Amen. Hindi na kailangan namin ano-ano pa. Magsapot, ikaw! Namatayan ka ba? Na-conference na yan, may mga pamilya na namatayan, pero nandiyan, isa, sa presensya ng Diyos. Mga kapatid natin sa pananampalataya. Yun ay nagpapakita ng presensya ng Diyos ay kasama natin sa konferensya na yun. Ikaw karaniwang tao lang yun. Hindi mo yung makikita kahit saan lugar. Nandun yan sila sa tabi ng tatay nilang namatay. Tama? Amen. Pero hindi sila umiyak sa tabi ng tatay nila. Umiyak sila sa tabi ng Diyos. Yes. Doon sila nagpa-comfort sa kamay ng Panginoon. Hahanga ka sa ganyan. Pati yung kanyang asawa, si Nanay Guni. Mula sa nanay hanggang sa pinakabunso at mga apo, nasa sipa. Amen. Nasa conference. Ganyan ang mga mananampalatayang pikod-pikod. Napakapalad ng simbahan na may ganyang mga mananampalataya. Kung kaya nilang mag-standing by sa kabila na may mga mahal sila, hindi nga lang mahal sa buhay. Padre di pamilya yan. Handa pa din nilang, hallelujah, maglingkod at sumunod sa Panginoon, mag-benestre. Ano pa kaya ang mga pagsubok? Ano pa kaya ang mga paghahadang? Hindi na yung tatalab sa mga mananampalataya ng ganito. Kahit yung pinaka-padre di pamilya ng isang tahanan, kapatid, ay nandun pa rin sila sa Panginoon. Iyan ang pagsubok. Iyan ang pangangailangan. Iyan ang material, kapatid. Wala nang talab sa kanila. Hindi na tumalab ang mga salita ng mga kaaway sa kanya. Kaya pinagtangka na siyang pakalit. Pero hindi nagwagi ang kamatayan sa mga kagaya ni Nehemiah, kagaya sa pamilya na ito, na mayroong matinding conviction sa salita ng Diyos. Yan ang nagpapakita ng mga totoong mananampalataya. Yan ang malinaw na malinaw. Hallelujah. Na sila ay sinasabahan ng Diyos. Pero malabo sa mga mananampalataya na wala ka sa gawain ng Diyos. Malabo sa iyo ang primatal. Malabo sa iyo ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Malabo sa iyo ang conviction, kapatid. Kailangan doon ng revival. Kailangan doon ng kapuspusan. Kailangan doon ng conviction sa salita ng Diyos. Para malakaran natin ang kalooban niya. Para malakaran mo ang ganyan. Hindi ko nakita ang mga magulang. Yung kapatid ko, si Luwin, nagtatae, may sakit siya sa baga, pulmon niya. Tapos, na-dengue pa siya. Palabas na ng Stefan, na-dengue pa siya. Pero never mo makita sa mga magulang mo na wala sa babae. Never mo makita sa pamilya namin na wala kami sa babae. Mag-i-stand kami sa aming conviction sa Panginoon. Alam mo, ginawa ng Diyos. Walang-wala ang panahon namin, painiring magulang namin. Wala kaming pera sa pang-hospital.
Pero ang Diyos ang gumagawa. Ang Diyos ang nagbibigay. Siya ang nagsusupply. Siya ang nagpo-provide hanggang sa bibalik. Yung isang kapatid ko na bunso, na dengue din siya. Sabi niya, siya lang mag-isa doon sa hospital. Ang kami sa hospital. Pagtapos ng gawain, lumabas na siya. Pinagaling siya. Amen. Praise the Lord. Yung talagang totoo. Dahil kapag convicted ka ng Word of God, hindi hadlang sa iyo ang hadlang. Kundi magiging advantage mo yun sa Diyos. Lord, may pakita mo sa Panginoon na kahit ganitong sitwasyon ko, kahit ika ako mapunta sa gawain mo, kahit ihirapan ako mapunta sa gawain mo, magiging advantage mo yun para mahipong ang kalooban ng Diyos. Mayroong bagong karakter na ikalagay ang Diyos sa iyong pagkatao, sa iyong pamilya, para dalhin ka sa panibagong level ng iyong convictions of. Pero kung ang kalagayan mo ngayon na nagpapahadlang at nagpapahirap sa iyo, ginagawa pero wala kang ginagawang pagbabago sa kalagayan mo, kapatid, mananatili yan dyan. Magkakapader na yan, magkakapundasyon na yan, magkakalubot na yan dyan, mahihirapan mo na yan tibagin. Mas maganda na yung itatag mong wall ay ang wall ng salita ng Diyos. Amen! Kapag ang Diyos, hallelujah, ang nagtatak ng pundasyon ng isang tahanan, kahit sino, hindi kaya masukain. Pero kung ang tao lang ang tatak ng pundasyon, ng pader, ng bawat sulong ng iyong tahanan, pero hindi ang salita ng Diyos, hindi ang conviction sa salita ng Diyos, ano kayang pasukin ng Diablo, ano kayang sirain ng baka, kayang sirain ng malakas na bagyo. Pero kapag ang Diyos ang siyang nagtatak ng pundasyon at pader ng ating tahanan, ng ating pamilya, kahit anong gawin ng kaaway, hindi niya kakawasan. Because pure conviction. Amen! Kaya sabi ko nung Sunday, ay nung Tuesday, tinangaral ko, ang panawagan ng Bible, matuwid na pamumuhay. Anong kapaloob noon? Maayos na pamilya. Maayos na buhay. Anong number one na problema ng mundo? Makulong buhay ng tao. At saan nag-uumpisa? Sa loob ng tahanan. Walang tibay. Walang kapayapaan, walang kasiyahan. Kaya kaanugin mo yan. Kung kalungkutan lang dinudulot siya. Kaya lumalabas sila eh. Para maging masaya. Pero kapag may pundasyon ng salita ng Diyos, sabi ni David, I will dwell in the house of the Lord forever. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Amen! Yun ang mahalaga! Hallelujah! Because of your conviction. And this conviction produced a deep awareness of his life's purpose that kept him from being distracted by the agenda of God. Yung conviction na yan ang magpapanatili sa iyo. Aware ka sa kalooban ng Lord. Alam mo ang layunin mo. At hindi ka magpapadistract sa iyong paligid. You are not distracted. Hindi ka distracted ng mga pangangailangan. Hindi ka distracted ng mga kahirap. Ang kahirapan, kaawayan. Yan ang dapat natin matalo. Paano natin matatalo ang kahirapan? Hindi sa sarili nating lakas o galing. Kasi ang kahirapan is curse. Sumpa ang kahirapan. Walang sino man sa atin ang may power na alisin, i-cancel ang curse. Sino lang ang may kapangyarihan? Si Jesus. Yeah. Ngayon, paano yun mangyayari sa atin kung wala tayong strong conviction, strong belief sa Word of God? Hindi tayo mag-stand. Ano ang sabi pangangaral ng gabi? Yung dapat ipapangaral nyo. Live in wealth. Live in health. Kasalanan sa harapan ng Diyos na yung ating mga anak, mga apo, naghihirap. Ayaw yun ng Diyos. Mahal mo yung mga anak mo, pero naghihirap sila. Sabi ng Biblia, mga magulang,
Huwag niyong pahirapan ang iyong mga anak. Baka maging sanhiya ng kanilang pagsuway sa kalooban ng Diyos. Eh, ano gagawin mo bilang isang tatay, magulang? Pangungunahan mo. Pangungunahan mo. Na parang yung mga anak, sumagana, umangat din ang buhay nila. Hindi sa kanila yung manggagaling, kundi sa iyo na magulang. Mag-i-stand ka sa kalooban ng may conviction ka sa kalooban ng Diyos. At kapag ang Diyos ang nagtatag, walang sino man na makakaskema. Yan ang iyong tatanda. Anong sabi ni Pastor Jong? Nangaral ng second day. Niya, nagtrabaho sa abroad. Matagal na panahon. Nagtrabaho sa abroad. Pero wala siyang napunta kahit isa. Bakun siya sa utang. Umalis siya dahil may utang siyang 200,000. Kaya siya nagpunta ng Japan. Pagdating niya sa Japan, nagtrabaho siya, kumita ng pera. Pag-uwi niya, milyon ang utang niya. Bakit ganun? Umalis para may pambayad ng utang. Pag-uwi, dumaki ang utang. Kaya wala sa Diyos. Ayun siya. Nanambalik siya sa Panginoon. Nakapagtapos siya ng anak. Nakapagpatayo siya ng kanyang tahanan na hindi sa abroad dahil sinamahan siya ng Diyos. Amen? Ano sabi niya? Yung mga kapatid niya sa abroad, hindi pa nakapagpatapos ng anak. Puro utang. Pero sabi niya, ang lingkod ng Diyos, nakapagtapos ng anak, pero walang utang. Dahil pakikita ng Diyos sa'yo na hindi mo kaya ng kamay mo. Kaya sabi ni Nehemiah, anong sabi doon sa ating team text? Anong sabi doon sa ating team text? Okay? And the king grant me. Okay? Because the hand of my God is upon me. Amen? And the king granted me what I asked. For the good hand of my God was upon me. Hindi kailangan ng pamilya magkahiwalay-hiwalay dahil lang sa pangangailangan. Ang kailangan ninyo, mag-stand kayo sa salita ng Diyos. Mayroong conviction na nilalakaran, na sinasabi, na ipinangangaral sa loob ng tahanan. Anong sabi ni Joshua? Hallelujah! Me and my house, we will gonna serve the Lord. As for me and my house, we will gonna serve the Lord. Makakatapos ang mga anak mo, hindi mo inutang ang pagtatapos dito. Makakatapos sila, na ipapatutuwa mo dito. Makalino kasi ako eh. Nueltias kasi ako eh. Malakas kasi ang pinag-aralan ko, kaya nakatapos dito. Mga anak ko, hindi yun. Kundi my confidence is in Christ. Ipapatutuwa mo dito na hindi ko ito kayang gawin kung wala ang kamay ng Diyos. Mabuti ang mapagbiyaya ng Panginoon dahil kahit ganitong kalagayan ko, pinagpala ko ng Diyos. Nakatapos ang mga anak ko, nakapagpamilya, ngayon ay mga anak na, at sama-sama kaming naglingkod sa Diyos because the hand for the good hand of my God was upon me, was my family. It's upon my generation of generation. Doon mo tinatap. Yun ang naging pattern mo. Amen? Sa blood conviction. As for me, and my house, we will serve. Pag-istan mo siya. May lakas ang ngalan ni Jesus. Amen! Palakpakan namin si Jesus. Hindi tayo magiging matibay kung walang conviction. Gaya ng pamilya niya, naniwala ako nila mo. Yung nakapunta yan sa victory,
Yung wala yung sa victory, ang musika, sobrang hirap yun sila. Sobrang hirap. Pero nung sila, nakunik sila sa church, si Greg natatapos. Si Mer, si Sheila, teacher na, teacher. Si Dan, si George, si Purita. Sino nga yan? Si Rita. Purita nga, diba? Si Purita. Gusto ni Pastor ang mga ika-STL. Ay, good. College. Sige lang tayo magka-college. Matatali. Pinagpa. Nakasawa yung Pastor. Dahil may conviction. Nanay ko ni, luto lang yung simbahan. Kakain. Sa amin. Punta ng simbahan para mag-eat. Akong naiiyak. Hindi naman sila. Hindi ka kumakanto. Because as for me and my house, we would serve the Lord. And ang pamilya, that is God's family. Hindi na ito artikulo family. Hindi na ito boring family. Ito ay God's family. Amen? Ang binigyan namin ay God's family. Totoo. At masaya ako bilang pastor na ang pamilya niyo naglilingkod sa Diyos. Masaya ako. Nakita ko lang yung magkakapatid na bigtas sa mga worker namin, mga dalaga, maliliit pa, mga worker kasama na namin magkata. Sabi ko, hanggang magkaanak kayo, magkaapo. Sama-sama tayo sa Victory Church, maglingkod tayo. Amen? Dahil tinawag kayo ng Panginoon. Ang darating kas talaga, itidiin kita. Hindi mo ba ako kilala? Hindi mo ba kami kilala na pastor mo? Hindi ka talaga kapag nagpapabayak ka. Alam mo yan. Hindi ako yung isang pastor na hindi magdidili basta-basta ng isang manggagawa. Kaya pag nakikita na napapabayaan mo at sinisekundary mo na lang yan, na wala ng conviction, didisiplinahin ka talaga. Para ano? Hindi para destroy ka, kundi para mag-level up ang iyong commitment, ang iyong conviction sa salita ng Diyos. Amen? Hindi. Nangyari, iniiwan mo lahat eh. Wala ka ng pakialam. Kaya, kapatid, magpakumbaba ka. Humble mo ang sarili mo. Amen? Tanggapin mo yung pagkukulang mo. At mag-umpisa ka, pagsakop ka, pakumbaba ka. At sasabihin mo sa'yo, makikita mo ulit ang sarili mo na ang pupurit ng binilisay sa kawain. Kayo mga kapatid, kayo mga magulang, huwag niyong kampihan nyo. Kami ang kampihan nyo. Amen? Pagkakaya ko sa Isabel dati, sa pamilya sila, tinili ko yung anak. Itausap ako ng magulang. Ate ko, gusto mo i-diin. Ay, di pastor, diin mo talaga yan. Assistant siya eh. Hindi ko isang mo pamilya. Hindi, pastor, isa lang diin mo. Pero, hallelujah, hindi para pahilahin ang pananampalataya. Hindi para mag-level up ang commitment na conviction. Amen? Yan ang totoo. Kung palalalimin pa natin, kapatid, hallelujah. Yung mga leader ng Panginoon, yung mga like Joshua, ang pamilya, si David, hallelujah, nilapit na niya sa kapatid. Mahal namin. Sabi mo sa katabi mo, mahal kayo, pastor. Kasi kung hindi, wala kami pakena. Wala kami pakena. Magpapastor lang kami. Madali lang mga madali. Pero hindi. Diba? Palagi dahil ang meron sa atin ay puso. Kaya doon sa bawat isa, nag-ministry. Ako ba ka? Humble yourself. So doon. Usapin ko. Tumatanggap naman kami ng pasensya. Eh, kamay tayo nga. Ngayon.